welcome back dito sa channel natin. Andito tayo sa one of the cleanest city dito sa Metro Manila, ang Marikina. Kapag napasyal nga kayo dito sa Marikina City, isa sa mapapansin nyo kaagad ay napakalinis ng buong syudad. Papansin mo na kaagad ang kaibahan, lalo na kung galing ka sa iba pang mga syudad sa Metro Manila na marami ang basura katulad ng Maynila, Pasay, Caloocan, Taguig. Wala kang makikita dito na mga basura, napakalat-kalat. Dito sa bayan makikita natin ang Marikina Sports Complex na kamakailan lang ay pinagdausan nga ng palarong pambansa. Kung hindi ako nagkakamali, last year. Anyway, kaya pala tayo pumunta dito. Diba nung nakaraan, sunod-sunod yung mga pag-ulan. Isa sa malaking pagbabago, hindi masyadong binaha ang Marikina City. Anong nangyari at anong ginawa nila kung bakit hindi na masyadong binaha ang kanilang syudad? Usually talaga kapag merong bagyo, dito sa Marikina ang unang binabaha dahil ang syudad na ito ay nasa low-lying area. Pero ngayong 2025, binaha ang ilang mga syudad sa Metro Manila, pero dito sa Marikina hindi masyado. Andito tayo sa harap ng City Hall. Sa tingin ko kaya hindi masyadong binaha ang Marikina City dahil umepekto na ang ilan sa mga flood control projects na ipinatayo dito sa nakaraang mga taon. Malinis, maaliwala sa mga kalsada dito at wala kang makikita ng mga basurahan na punong-puno na ng mga basura. Ang kanilang public market ay maayos din at malinis. Isa sa mga dahilan siguro kung bakit malinis ang Marikina City dahil na rin sa mga residente na nakatira dito na may disiplina at hindi nagtatapon ng mga basura kung saan saan. Kahit sa mga eskinita sa mga barabarangay, malinis talaga. Anyway, puntahan natin ang ilan sa mga flood control projects na ginagawa ngayon, lalong-lalo na doon sa may Marikina River.
Andito na tayo sa may riverbanks. Andito pala ngayon ang Wish Bus. Lagi kong natsyempohan itong Wish Bus sa iba't ibang mga lugar, pero kadalasan hindi ko na sinasama sa vlog. Andito tayo sa may Riverbanks Bazaar. Napaka-organized ng bazaar dito. Yan, maayos yung mga vendors at dito naman sa kabila yung food market. Andito na nga tayo sa Marikina River. Silipin na natin ang iba't ibang mga proyekto na tinatayo dito. Maulan na naman ang panahon natin sa ngayon. So ayun guys, ito yung flood wall sa gilid ng ilog. Punta tayo dito sa dulo para makita natin yung progress. Dito dati yung theme park na ngayon ay wala na. Babalik na ulit yun bago pa magpasko. Wow, eto na pala ngayon ang mga project na tinatayo dito. Mas nilawakan na nga itong riverside. Pati dito sa kabila nadadaanan na ng mga sasakyan. So ayan guys, ongoing pa ang iba't ibang mga projects dito sa Marikina River. Last year ay nagkaroon nga dito ng dredging activities at ngayon naman yung mga gilid ng ilog ang nilalagyan ng mga bagong riverside walkway. Kapag natapos na siguro ang mga proyektong ito, pwede nang mamasyal dito sa gilid ng ilog. Pati na dito sa kabila, nilawakan na rin yung gilid at magkakaroon na rin dyan ng daanan. Hanggang dito na pala yung pinakadulo ng flood wall na ginagawa pa sa ngayon.
Mas maganda kung meron ng alternative na daanan, parang service road dito sa gilid ng ilog. So ayan guys, ginagawa pa rin pala dito sa kabila. So ayan, makikita natin dito malawak na talaga yung riverside area. Kapag natapos na yan, pwede na tayong mamasyal sa magkabilang side ng river. Dito naman sa kabila, hindi na nilagyan ng mataas na wall. Tapos na yung paglalagay ng pader dito sa paligid ng ilog. Ang ginagawa na lang dito sa ngayon, yung bagong daanan. Mas mataas yung wall dito sa paligid ng SM. So ayun guys, napakataas ng wall na yan. Ayan, tingnan nyo yung mga tao. May hagdanan na rin pala dito na pwedeng daanan. Patuloy ang progress ng iba't ibang mga flood control projects dito sa Marikina City na ngayon ay unti-unti na nagkakaroon ng epekto laban sa mga pagbaha dito sa syudad. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!